Muli, magandang araw sa inyo at pinahalagan ko ang inyong pakikinig at panonood. Ngayon nakaraan ay 1.3K ang nanood at appreciated ko yung paglalaan nyo ng panahon. Nawa, nakakapulot kayo kahit kaunting aral lang. Ako naman, gusto ko lang kayo mapatibay. At kahit pa paano, malaman nyo rin ang mensahe ng Diyos. Kaya nga sabi doon, pinasulat niya ang mga bagay nung una sa ating ikatututo. So, Roma 15:4. Nasa part 7 na tayo. Tapos na tayo sa 6. Mahaba-haba na rin, ano? So, sa part 7, kasi nabanggit ko sa 6, sabi doon, sa sa Juan 3:13, na walang taong umakyat sa langit, maliban sa isa na nagmula doon, ang ating Panginoon. Eh, siya lang naman talaga eh. Nung siya binuhay muli, pumunta siyang langit eh. Si Lazaro, nung binuhay ng 4 days, wala nang sinabing pumunta siyang langit. Pero baka nabasa nyo ito. Baka isa rin yan sa mga palaisipan ninyo. Kung kurot-kurot din ang puso niyo. Kasi siyempre papipiliin ka. Gusto mo langit o lupa? Sa kalagayan ngayon, baka napakadaling sumagot na langit, no? Hirap kasi ng buhay dito sa lupa ngayon, no? Eh, baka nabasa nyo ito. Eh, paano naman yan, Mar? No? Sa Mateo 5:8, sinabi naman dito, maligaya ang mga malinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos. O di ba sabi diyan, Mar, na maligaya ang mga malinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos, makikita nila. Ibig sabihin, aakyat sa langit yan. Pero gaya ng ating tinalakay sa 5:28, nasa libingan pa lahat. Wala pa namang umakyat kasi Abraham, di umakyat si Moises. Di ba? Mga matuwid na mga tao. Yan si Noe. Oh. Hindi, wala nang sinabi sa Jesus na umakyat na doon. Pero sabi diyan, nagsikap tayo na maging malinis yung puso natin. No? Nagsikap na maging malinis ang puso. Kasi gusto natin makita ang Diyos. Eh, may mga tao talaga gustong pumuntang langit. So, talakay natin yan. Actually, sinabi mismo ni Jesus yan sa Juan. Kung titingnan natin ang Biblia doon sa Juan 17:24. Tingnan na natin to. Itong paksa na ito, sensitibo din ito. Siyempre, gusto natin sa langit. Kung ang hirap ng kalagayan dito, sabi nga nito, sa isang sitwasyon, mahirap ang kalagayan. Di ba gusto mo umangat sa medyo maganda namang kalagayan? Karaniwan na, iniisip natin yan. Langit, maganda. Pero itong sinabi ni Jesus. Sabi doon kasi sa Mateo 5:8 na maligaya yung malinis ang puso. Kaya nagsikap tayo maging malinis, maging masunurin sa Diyos para makita natin ang Diyos. No? At ano natin, walang tao makakita personal sa Diyos. Matunaw siya. Araw nga, hindi natin matitigan o makapuntang malapitan. No? Katiting lang yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Okay, dito makikita talaga ang Diyos. Bakit? Sabi sa 17:24 ng John 17:24. Ito ang sinabi ni Jesus. Ang kalagay dito, bago siya madakpin sa gabing iyon, langin siya. At kinabukasan niya tulad, pinatay. Pero itong sinabi niya. 17:24 ng John. Ama, sabi niya, gusto ko sana kung nasaan ako, naroon din kasama ko ang mga ibinigay mo sa akin. Para makita nila ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin. Dahil inibig mo ako bago pa maitatag ang sanglibutan. Malinaw dito ang sinabi ni Jesus. Anong malinaw? Na mayroong pupuntang langit. Saan na ba si Jesus ngayon? Wala naman siya sa lupa. Oo. Ayon sa unang Korinto, 500 yung mga taong nakakita ng siya mag-ascend, no, umakyat sa langit. Mahigit 500. So, nandun sa langit. Tinago na siya ng ulap. Dinala na roon. So, sabi diyan, Ama, gusto ko sana na kung nasaan si Jesus ngayon, nasa langit, naroon din kasama ko ang mga binigay mo sa akin. Para makita nila ang kaluwalhatiang binigay mo sa akin. So, may aakyat sa langit. Pero ang tanong, lahat ba ng mabubuting tao may malinis ang puso? Nagsikap tayong maging malinis. Gusto natin makita ang Diyos. Pero, ito ba'y, gusto ko, parang taas lang kamay ganyan.
Ang totoo hindi. Kasi may kahilingan siya at may bilang lang. Una, ito. Diyan, kahilingan, malinis ang puso. No? Pero may isa pa. Pero bago niyan, alamin mo natin, ilan ba ang pupuntang langit? Fourth, Apocalypse 14:1. Yan yung bilang na kung nasaan si Jesus, saan siya naroon, duroon din sila. Bubuhayin sila. Nung namatay si Jesus, magkaroon daw pagkabuhay muli at ayon sa kung pag-aralan mo ang Biblia, noong 1918, no? Yun, nung siya maghari na Jesus noong 1914, 1918, siya yung nagbumuhay muli ng mga tao doon sa langit. Ngayon, ilan? At nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok Siyon. At may kasama siyang 144,000 na may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nakasulat sa noo nila. So hindi ulit literal na may pangalan dito ng Diyos ha. Nasa ngayon ay pinahintulutan niyang may sulat sa Biblia yung pangalang Jehovah sa 7,000 times na ito ay nababasa ng mga tao sa kanilang mga Biblia. So, Jehovah at Jesus. So, walang ganyan. No? Otoridad ang ibig sabihin nito. Yan. Nakasulat sa kanilang mga noo o alam na alam nila ang otoridad ng Ama at otoridad ng Anak. Ngayon din, sabi rito, 144,000. Isaan ba ito? Baka anghel to. O, dito sa 3, tingnan natin. At umawit sila ng parang isang bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na buhay na nilalang at ng matatanda at hindi matutuhan ng sinuman ang awit na yon maliban sa 144,000 na binili mula sa lupa. So mga binili ito mula sa lupa. Ibig sabihin ito mga taong may malinis ang puso, mahal ang Diyos, tapat sila hanggang kamatayan. No? Ang mga ito, tapat sila. No? Kahit anong mangyari, tapat sila sa Diyos, sumusunod sila sa Diyos, at maging buhay na handa lang ibigay para ipakitang tapat sila sa Diyos. At nangyari yan sa mga lingkod ng Diyos. So dito, 144,000 na binili mula sa lupa. At sabi diyan, ano ang gagawin lang doon sa langit? Mayroon nagsabi na aawit sila. O sinabi naman talaga aawit sila. Pero ang totoo niyan, mayroon silang napakahalagang gawain. Ano yon? May atas sila. Basahin natin ang Apocalypse 5, 9, and 10. Tingnan natin ito. Ano yung atas na sa pag-akyat nila sa langit? Sabi niyan, at umawit sila ng isang bagong awit. O, sila lang doon yung nakakaalam sa awit na yan. Yung 144,000 yon, no? Ikaw ang karapat-dapat kumuha sa balumbon na magbukas nito. Dahil ikaw ay pinatay at sa pamamagitan ng dugo mo ay bumili ka ng mga tao para sa Diyos mula sa bawat tribo, wika, bayan, bansa. So, kinuha ito sa mulat iba't ibang lugar sa buong mundo. Mga malinis ang puso, no? At ginawa mo silang isang kaharian sa 10. At mga saserdote ng ating Diyos at pamamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. So sila'y maghahari doon sa langit. Yung 144,000 may kasama si Jesus sa kaharian ng Diyos, yung hinihiling natin dumating daw ang kaharian mo. Si Jesus at ang 144,000. At tama naman yun, parang sa atin din, di ba? May presidente tayo. Hindi niya kayang pamahalaan mag-isa ang buong Pilipinas. Ang hirap noon. Kaya mayroong gobernador, mayroong congressman, mayroong mayor, barangay captain, marami, no? Down to the lowest level. Pero under sila sa presidente, sila ay nagpapasakop doon. Ganon din dito, no? 144,000 may kasama si Jesus kasi buong mundo nga naman. No? Pangangasiwaan nila ang buong mundo. Yan pamamahalaan nila ang lupa bilang mga hari. So, may maghaharing kasama si Jesucristo. Ngayon dito, gaano katagal naman sila maghari? Kaya sabi diyan, kung ang lupa ay pamamahalaan lang, siyempre may dapat tao sa lupa. Hindi ba pwedeng mayor ka tapos wala ka namang nasasakupan, nag-isa ka lang,
ay naging mayor ka pa. Di ba kung wala ka namang nasasakupan? Kaya ibig sabihin, mayroon ka pinamamahalaan. Ganon din sa dito. Pamahalaan nila ng lupa bilang mga hari, yung 144,000 kasama si Jesus, pamahalaan nila ang lupa. At ayon sa Awit 37:29, na sinasabi na ang matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sa roon magpakailanman. So may mga matuwid na mga tao, pamahalaan ng buong lupang ito na gagawing paraiso, gayong tinalakay na natin na magkaroon ng saganang pangangailangan. So mayroong ganyan na pamamahalaan sila. At gaano katagal? Ditingnan natin sa Biblia. Sa Apokalipsis 20:6, nandito rin yung kahilingan. Malinis ang puso. Sabi rito, kung bakit kailangan piliin ng Diyos. Hindi ito basta-basta lang kung sinong gusto. Basta mabait ako. Malinis ang puso ko. Parang ganyan. Hindi. Sabi rito sa chapter 20 verse 6 ng Apokalipsis, kasi pinakahuli ng inyong Bible, pinakadulo, Apokalipsis 26. Maligaya at banal ang sinumang makasama sa unang pagkabuhay muli. Sabi diyan, unang pagkabuhay muli, sila kasi yung unang bubuhayin no? Ayan. Kasi yung kalawang buhay muli, after ng Armageddon na, yun, may pagbuhay muli. Pero dito, may unang pagkabuhay muli, ito'y sa langit. Walang otoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan. So, hindi na sila, wala nang otoridad yung pagkapuksa. Kaya piling-pili ng Diyos ito. Kailan nabasa na dyan puso niya at pinatunayan ng mga taong ito, tapat sila hanggang kamatayan na sa Diyos sila, ano mang mangyari, sumusunod sila sa kanyang mga iniuutos, bagaman di sakdal, talagang nagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos. Oo, sila may makalangit na pag-asa. Sila ay tapat hanggang kamatayan. Kahit buhay pa nila, ibibigay na gaya ng ginawa ni Jesus. So, ganun ito. Kasi kalawang kamatayan, wala nang otoridad sa kanila. Kaya pag binigyan ng Diyos at ang isa ng immortality, tapos salbahe pala, bandang uli maging salbahe, hindi pa kahit ang Diyos, hindi na kayang patayin yan. No? Mga anghel, wala silang immortality, buhay na walang hanggan lang, hanggat sila ay sumusunod. Pag hindi, patay. Para si Satanas at mga demonyo, nakataan na yan. Kaya, ito, piling-pili. At sabi rito, maligaya at banal ang sinumang makasama sa unang pagkabuhay muli, walang otoridad sa kanila ang ikalawang kamatayan, kundi sila magiging mga saserdote ng Diyos at ng Kristo, at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, 1,000 years lang. Kasi after Armageddon, papatak na yung 1,000 years. No? Count up na yan. 1, 2, 3. Paakyat na. After 1,000 years, ang buong lupang ito magiging paraiso na at tinatahanan ng mga taong mga mababait, perfecto na, hindi nagkakasakit, tumatanda, hindi namamatay. Isipin mo lang yan. At lahat ng tao may bahay, may sariling lupa, no? Saganang namumunga ang mga lupa, ang lupang tinamnan nila, no? At napakapayapa, walang gulo, walang digmaan. Ganyan ang kalagayan dito sa 1,000 years. At pagkatapos nito, ibabalik din ito ng ating Panginoon doon sa kanyang ama, ayon sa 1 Corinto 15:26. No? Isusurrender niya rin yan after 1,000 years. Hindi naman sila pwede maghari, magpakailanman. Para ang Diyos daw, maging tagapamahala ng lahat. Parang panahon ni Adan at Eva noon, namamahala ang Diyos at direktas kanila. Kailan nagkasala sila, hindi karapat-dapat, kaya tinakwet sila ng Diyos. Pero dito hindi, naibalik na muli sa kasakdalan mga tao, maging paraiso mong lupa, kaya yan ay isusurrender nila. Kaya 1,000 years lang na pagharian ang lupang ito. After that, ay ibabalik na sa Diyos at ang mga tao ay perfecto na, di nagkakasakit, di tumatanda, di namamatay, at ang buong lupa ay paradise. So, maraming salamat muli sa inyong pakikinig at panonood. Sana nag-enjoy kayo. Sana kahit kaunti lang may natutuhan kayo. No? Malinis ang puso natin. Gusto natin sa langit, pero ang Diyos pala ang pipili. Ayan walang otoridad ang kalawang kamatayan, kaya piling-pili ang Diyos talaga pipiliin niya. Maraming salamat muli.
Maraming salamat sa inyong panonood at kung gusto niyo mag-subscribe diyan sa aking YouTube, pahalagan kayo. Magandang araw muli sa inyo.